Kanina habang ako ay nagdarasal sa madaling araw, nagpakita sa akin ang Birhen ng Lourdes ng isang panalangin na magbabago sa inyong buhay sa loob ng 9 na araw. Ang nakita ko ay umuga sa aking kaluluwa. Ang panalangin na ito ay magdadala ng milagro sa inyong pamilya, milagro na hindi inyo inaasahan. Kaya manatili kayo dito dahil ngayon ay ibubunyag ko ang lahat. Ang bawat isa sa inyo na nanonood ngayon, ang bawat isa na naghahanap ng kasagutan, ng kapayapaan, ng kagalingan, ay makakatanggap ng biyayang ito. Ito ay para sa lahat ng nanonood, para sa bawat puso na bukas sa pagtanggap ng kapangyarihan ng ating Inang Birhen. Nakikita ko na kayo ay nahihirapan. Alam kong marami sa inyo ang dumaan sa matinding pagsubok, sa sakit na halos hindi na nyo kayang tiisin, sa pagkawala ng trabaho na nagdulot ng labis na alalahanin, o sa mga problema sa pamilya na nagiging sanhi ng inyong pagpupuyat sa gabi. Lahat kayo na nawawalan na ng pag-asa, lahat kayo na pakiramdam ay nag-iisa, tandaan nyo, hindi kayo nag-iisa. Ang Birhen ng Lourdes ay nakikita kayong naghahanap ng tulong, at siya ay naghahanda ng isang napakagandang biyaya para sa inyo. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa atin sa Mateo 7:7, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y bubuksan. Ito ay isang pangako na direktang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi ito para sa ilan lamang, kundi para sa bawat isa sa inyo na nananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang simpleng paniniwala, ito ay isang aktibong pagkilos, isang pagtitiwala na nagpapabago ng ating katotohanan. Tulad ng ginawa ni Santa Bernadette Soubirous sa Lourdes, isang simpleng batang babae na pinili ng Birhen, na sa kabila ng pagdududa ng marami, ay patuloy na naniwala sa mga mensahe ng ating mahal na ina. Ang kanyang pananampalataya ay hindi natinag, at dahil doon, nagbukas ang isang bukal ng pagpapagaling at pag-asa sa buong mundo. Sa aking paglalakbay sa Lourdes, nalaman ko ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba at patuloy na pananalangin. Nakita ko roon ang mga himala na nagpapatunay sa kapangyarihan ng pananampalataya. Nakita ko ang mga taong may matinding sakit na lumabas mula sa bukal ng Lourdes na ganap na gumaling, mga puso na puno ng kalungkutan na nakahanap ng kapayapaan, at mga pamilya na muling nabuo. Ang mga himala ay hindi lamang nangyayari sa Lourdes, nangyayari ang mga ito sa inyong buhay araw-araw kapag kayo ay buong pusong nagtitiwala sa Birhen Maria. Kayo na palaging nagko-comment dito, na nagbabahagi ng inyong mga pagsubok at panalangin, tulad nina Maria, Jose, at Ana na palaging nakikipag-ugnayan sa atin, alam kong kayo ay handa na sa pagbabago. Ang Birhen ay nakikita ang inyong katapatan, ang inyong pagtitiyaga sa pananalangin, at ang inyong pagnanais na lumapit sa Kanya. Mga tapat na deboto tulad ninyo, kayo ang pinili para sa mga dakilang biyayang ito. Ngayon, susubukan nating maunawaan kung paano ang pananalangin kay Birhen ng Lourdes ay hindi lamang isang ritual, kundi isang paraan upang baguhin ang inyong buhay. Ang mensahe ng Lourdes ay simple, pagdarasal, pagsisisi, at paglilingkod. Ito ay mga haligi na hindi lamang nagpapalakas ng ating espiritual na buhay, kundi nagbibigay din ng praktikal na solusyon sa mga problemang kinakaharap natin sa modernong panahon. Halimbawa, sa pagdarasal, nakakahanap tayo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa isang mundo na puno ng stress at anxiety, ang panalangin ay nagiging ating kanlungan. Ang Papa ay nagturo ng kahalagahan ng pagdarasal ng rosaryo, lalo na sa mga panahong ito ng krisis, bilang isang sandata laban sa kasamaan at isang paraan upang maging malapit sa ating ina. Ang mga santo ay nagsasabi na ang pagdarasal ay hininga ng kaluluwa. Kung paanong kailangan natin ng hangin upang mabuhay, kailangan din natin ng panalangin upang ang ating espiritu ay manatiling malakas. Ang Birhen ng Lourdes, sa kanyang pagpapakita, ay hindi lamang nagbigay ng isang bukal ng tubig kundi isang bukal din ng pag-asa at pananampalataya para sa lahat ng nangangailangan. Sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, nais niya tayong akayin pabalik sa kanyang anak, si Jesus. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang panalangin na magpapabago ng inyong buhay sa loob ng 9 na araw, tulad ng ipinangako ko. Ito ay isang novena, isang serye ng mga panalangin na sinasambit sa loob ng 9 na araw, na isinasagawa bilang paghahanda para sa isang malaking biyaya o bilang pasasalamat. Ang bilang na 9 ay sagrado sa tradisyong Kristiyano, na sumisimbolo sa 9 na araw na pananalangin ng mga apostol at ni Maria sa senakulo, habang hinihintay ang pagdating ng Espiritu Santo. Kaya ano ang dapat ninyong gawin? Sa susunod na 9 na araw, bawat isa sa inyo, saan man kayo naroroon, ay idarasal ang panalangin na ito ng buong puso.
Ito ay isang panalangin na hindi sinasabi ng lahat, ngunit ito ay napakalakas dahil ito ay nagmumula sa puso at nakatuon sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Lourdes. Hayaan niyong gabayan ko kayo sa unang araw ng ating novena. Sa paggising ninyo bukas sa umaga, o sa mismong oras na ito kung kaya ninyong simulan, hanapin ang isang tahimik na lugar. Mag-isip-isip. Isipin ang inyong mga hangarin, ang inyong mga problema, at ang inyong matinding pananampalataya. Ang lahat ng inyong pasanin, ilagay ninyo sa paanan ng Birhen ng Lourdes. Isang malalim na hininga. Sama-sama nating dasalin ang isang amang namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang luwalhati sa Ama. Pagkatapos, idarasal natin ang espesyal na panalangin na ito. Narito ang panalangin para sa ating novena sa Birhen ng Lourdes. O mahal na Birhen ng Lourdes, inang walang dungis at mapagkalinga, ikaw ang aming tanggulan at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Sa harap mo, Inay, inilalatag namin ang aming mga puso, puno ng pag-asa at pagtitiwala sa iyong makapangyarihang pamamagitan. Ikaw, na nagpakita kay Santa Bernadette sa Masabielle, at nagdala ng bukal ng pagpapagaling at biyayang espiritual, dinggin mo ang aming mga panalangin. Kayo na nahihirapan sa sakit ng katawan at kaluluwa, tingnan niyo ang inyong mga anak na humihingi ng tulong. Ikaw na nakikita ang aming mga luha, ang aming mga pighati, at ang aming matinding pangangailangan, huwag mo kaming pababayaan. Sa loob ng 9 na araw na ito, buong puso kaming magmamakaawa, o mahal na Ina. Alam naming ang iyong mga mata ay nakatitig sa bawat isa sa amin, at ang iyong puso ay puno ng pagmamahal. Isumamo mo kami sa iyong anak, si Jesus, upang aming matanggap ang lunas sa aming karamdaman, banggitin ang tiyak na karamdaman, kung mayroon, ang kapayapaan sa aming isipan, at ang solusyon sa aming mga problema sa buhay. Banggitin ang tiyak na problema, kung mayroon. Kayo na nawalan ng mahal sa buhay, o kayo na nasira ang pamilya, hilingin natin ang paggabay ng Birhen. Ang mga aral ng simbahan ay nagtuturo sa atin na ang pag-ibig ni Maria ay walang hanggan at siyang handang tumulong sa bawat isa sa atin. Naalala niyo ba ang kasaysayan ni Santo Niño Jesus, na nagpakita ng kanyang kapangyarihan sa mga simpleng deboto? Gayon din, ang Birhen ng Lourdes ay nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan sa mga may puso ng isang bata. O mahal na Ina, tulungan mo kaming maging tapat sa pananampalataya, maging mapagpakumbaba, at maging mapagmahal. Nawa ang bukal ng Lourdes ay dumaloy sa aming mga kaluluwa, nililinis ang aming mga kasalanan at pinapagaling ang aming mga sugat. Sa pamamagitan mo, O Birhen ng Lourdes, kami ay umaasang makakamit ang aming mga hangarin, at higit sa lahat, ang kapayapaan ng kaluluwa at ang kaligtasan. Amen. Pagkatapos ng panalangin na ito, dasalin ang isang Aba Ginoong Maria, at isang luwalhati sa Ama. Gawin niyo ito sa loob ng 9 na araw, nang walang palya. Ang pagpapatuloy ay susi sa pagtanggap ng biyaya. Ang pagtitiyaga sa pananalangin ay nagpapatunay ng inyong pananampalataya. Ngayon, pag-usapan natin ang mga problema sa modernong mundo na maaaring harapin ng pananampalataya. Maraming tao ang nawawalan ng pag-asa dahil sa bilis ng buhay, sa mga balita ng kaguluhan, at sa pakiramdam ng pagiging nag-iisa. Ang mga social media ay nagbibigay ng ilusyon ng koneksyon, ngunit sa huli, marami ang nakakaramdam ng lumbay at kawalan ng layunin. Ang debosyon sa Birhen ng Lourdes ay nagbibigay ng isang matatag na pundasyon, isang angkla sa gitna ng rumaragasang alon ng buhay. Ito ay nagpapaalala sa atin na may mas dakilang kapangyarihan na nagmamahal sa atin at nagmamalasakit sa ating kapakanan. Si San Jose, ang patron ng mga manggagawa at ng pamilya, ay nagpapakita sa atin ng halimbawa ng tahimik na pananampalataya at pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Sa mga nahihirapan sa paghahanap ng trabaho, o sa mga may problema sa pamilya, ang kanyang buhay ay nagbibigay inspirasyon. Hindi niya kinuwestiyon ang utos ng Diyos, sa halip, siya ay sumunod ng buong puso. Ganoon din tayo sa ating pagdarasal sa Birhen ng Lourdes. Hindi natin kailangan maintindihan ang lahat, ang mahalaga ay ang ating pagtitiwala. Ang panalangin na ito ay hindi lamang para sa paghiling ng mga pabor. Ito ay isang proseso ng pagbabago ng puso. Ito ay nagtuturo sa atin ng pagpapakumbaba, ng pagmamahal, at ng pagtitiwala. Sa bawat araw na inyong idarasal ito, mararamdaman nyo ang unti-unting pagbabago sa inyong kalooban. Maaaring hindi ito agad-agad na makikita sa inyong labas na sitwasyon, ngunit ang inyong panloob na kapayapaan ay lalalim. Ito ang tunay na milagro na kayo ay magugulat sa mangyayari. Mga kapatid ko sa pananampalataya, nararamdaman ko sa puso na ang bawat isa sa inyo ay karapat-dapat sa biyaya ng Birhen ng Lourdes.
Nakikita ko ang inyong mga pagnanais, ang inyong mga pangangailangan, at ang inyong mga pangarap. Ang Birhen Maria ay nakakarinig ng inyong bawat buntong hininga. Sa loob ng susunod na 7 araw, magbabago ang lahat sa inyong buhay. Ang Birhen ng Lourdes ay nagsasabi na ngayon ang tamang panahon para sa kaligtasan, para sa paggaling, at para sa pagtanggap ng mga biyayang inyong hinihiling. Lahat ay makakatanggap ng biyaya sa 14 na araw kung patuloy kayong magtitiwala. Ang inyong buhay ay magbabago sa 21 na araw, sapagkat ang pananampalataya ay gumagalaw sa paraang hindi natin nauunawaan. Ito ay magyayari sa bawat nanonood na may bukas na puso. Kaya ano ang inyong susunod na hakbang? Simulan niyo ang novenang ito ngayon mismo o sa lalong madaling panahon. Tandaan, hindi ito isang simpleng panalangin, ito ay isang pagninilay, isang pag-uusap sa ating Inang Maria, at isang pagpapakita ng inyong pananampalataya. Hayaan niyong magbigay ako ng ilang gabay pa. Sa bawat araw ng inyong novena, bukod sa panalangin na ibinahagi ko, maglaan din kayo ng ilang minuto para magnilay sa mga misteryo ng rosaryo. Ang Birhen ng Lourdes, sa kanyang mga pagpapakita, ay palaging may dalang rosaryo at hinikayat si Santa Bernadette na magdasal nito. Ang rosaryo ay isang makapangyarihang panalangin na nagpapalalim ng ating koneksyon kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Bukod dito, isama ninyo sa inyong novena ang pagsisisi ng inyong mga kasalanan. Ang mensahe ng Birhen sa Lourdes ay malinaw tungkol sa pagbabago ng buhay at pagtalikod sa kasalanan. Maaari kayong maglakad-lakad o humanap ng oras na mapag-isa at suriin ang inyong puso. Humingi ng kapatawaran sa Diyos at sikaping maging mas mabuting tao. Ito ay magpapalakas ng inyong mga panalangin at magbubukas ng daan para sa mas malaking biyaya. Mga minamahal kong kapatid, ang kapangyarihan ng panalangin ay hindi dapat maliitin. Ito ay isang direktang linya sa Diyos, at sa pamamagitan ng Birhen Maria, ang inyong mga panalangin ay mas maririnig. Huwag kayong mag-alinlangan, sapagkat ang pag-aalinlangan ay nagpapahina ng pananampalataya. Manatili kayong matatag sa inyong pag-asa. Alam kong marami sa inyo ang nagtatanong kung paano ito mangyayari. Hindi natin kailangan intindihin ang mga misteryo ng Diyos, ang kailangan lang natin ay ang mananampalataya. Ang Diyos ay kumikilos sa mga paraan na hindi natin inaasahan. Maaaring ang sagot sa inyong panalangin ay hindi dumating sa paraang inyong inaasahan, ngunit ito ay darating sa paraang kailangan nyo. Ang paggaling, ang solusyon sa problema, o ang kapayapaan sa puso ay maaaring dumaan sa isang bagong ideya, isang bagong oportunidad o isang bagong pananaw. Ang Birhen Maria ay gagabay sa inyo. Ngayon, muling idasal natin ang isang maikling panalangin ng pagtitiwala para sa lahat kayo na kasama ko ngayon. Birhen ng Lourdes, Inang aming tagapamagitan, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pagsubok at aming pag-asa. Ibigay mo po sa amin ang lakas na magpatuloy sa pananalangin ng walang pagod at ang pananampalataya na matanggap ang iyong mga biyaya. Amen. Patuloy tayong manalangin, patuloy tayong magtiwala. Ang Birhen Maria ay hindi kailanman nabibigo sa mga taong lumalapit sa kanya ng may dalisay na puso. Kaya, para sa bawat isa sa inyo na nakinig hanggang sa puntong ito, tandaan ang pangako ng Birhen ng Lourdes. Sa 9 na araw na ito, hindi lamang kayo magdarasal, kundi kayo ay magtatatag ng isang malalim na relasyon sa mahal na Birhen. Ang relasyong ito ang magiging susi sa mga pagbabagong magaganap sa inyong buhay. Ito ang lihim na hindi sinasabi ng lahat, ngunit ito ang kapangyarihan ng isang tapat na deboto. Ngayon, upang patunayan ang inyong pananampalataya, at upang maging bahagi kayo ng aming komunidad ng panalangin, mayroon akong 3 napakahalagang bagay na nais kong gawin nyo. Una, isulat ang inyong pangalan sa comment sa ibaba para makapagdasal ako para sa inyo ng personal. Mahalaga na ilagay nyo ang inyong pangalan upang ang inyong intensyon ay malinaw. Bawat pangalan ay aking babanggitin sa aking mga pribadong panalangin. Pangalawa, ay like ang video na ito bilang act of faith sa kapangyarihan ng Birhen ng Lourdes. Ang bawat like ay isang pagpapatunay ng inyong pagtitiwala at isang pagpapakita ng inyong pagmamahal sa mahal na ina. At pangatlo, i-share ito sa 9 na tao na sa tingin nyo ay nangangailangan ng himala. Ang 9 ay ang sagradong numero ng novena, at sa pagbabahagi nito, kayo ay nagiging instrument ng pagpapala para sa iba. Ang pagbabahagi ng biyaya ay nagdudulot ng mas maraming biyaya. Sama-sama tayong manalangin at sama-sama nating saksihan ang mga kamangha-manghang bagay na gagawin ng Birhen ng Lourdes sa ating buhay.
Manatili kayong nakatutok sa ating channel para sa susunod nating mga panalangin at debosyon na magpapatuloy na gagabay sa inyong espiritual na paglalakbay. Maraming salamat at pagpalain kayo ng mahal na Birhen ng Lourdes.